Tapos, February 27, 2025, act swiftly on Sara Duterte impeachment, Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Pero pagdating sa aligasyon ng flood control involvement ni BBM, tahimik sila. June 11, 2025, eto na. Dahil hindi nila alam saan sila lulugar, impeachment, ano ba, kapafile na lang natin ng kaso. Lahat ng kaso na pwedeng i-file natin. So nag-file sila ng criminal at admin cases. Tapos, eto na. September 29, 2025. Ito na yung privileged speech ni Senator Cheese Escudero na sinabi niya ang mastermind, si Martin Romualdez, at ginamit ang political capital ni BBM at ang promise ng for later release funds sa mga projects para pumirma ang mga congressman sa impeachment. So, yan yung buong timeline kung paano nila niluto ang impeachment. Galing sa walang ebidensya, papunta sa fishing expedition, illegal na paggamit noong information sa loob ng in aid of the legislation para sa impeachment. At yung meron na talagang nagsabi na yung mga pumirma ay pinramisan ng for later release na funds. Yes, Congressman mismo, si Congressman Toby Chanco, sinabi niya yan, na isa daw sa reason kung bakit yung alyansa nagkaleche-leche dahil dun sa impeachment na ginawa sa inyo. So, nasabi yan ni Toby Chanco. Kasi, paniwala ko, nagmamadali din sila mag-promise ng pera. Kasi election na eh. Siyempre, lahat ng mga congressman parang tipong, nasaan na yung funding namin? Election na kami. Kami din eh. Mag-i-election din kami. Hindi lang naman kayo eh. Diba? So, lahat yon ay, yan. Planado. Yung pong yung latest na impeachment, meron silang sinasama pang iba na yung si Madriaga. Ano po ba ang kwento sa likod nito? Oo. Si Madriaga ay kinasuhan ko ng perjury dahil hindi ako papayag na itulad nila ito doon sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung makikita nyo yung ICC case, ang mga unang sinabmit doon ni Trillanes ay si Las Cañas at si Matubato. Kasi galing yun dito, di ba? Sa atin, sa Pilipinas. Meron silang hearing, pinabayaan sila ni PRD na magsalita, nagsalita sila, nagpa-interview sila, ganon. Pero hindi question yung credibility nila. Parang tinanggap na lang ng lahat na totoo yung sinasabi ng witnesses. So dito, pagdating kay Madriaga, nag-file kami ng perjury kasi sinasabi namin, walang katotohanan lahat ng sinasabi niya. At ito yung aming mga ebidensya, bakit namin nagsusuporta sa sinasabi ko na hindi totoo yan. Makikita nyo, actually, 6 nga pala no? May 3 akong hindi pinangalanan. 1, 2, 3, tapos Makabayan, BBM, Pink Yellow. Meron pang 3. Makikita nyo, sa mga lumalabas na news items, sinasabi bagman, sinasabi aid, sinasabi civilian intelligence agent. May mga ganun sila na words na hindi mo makikita doon sa affidavit. So bigla na lang siyang may narrative na sila. Bakit? Kasi, kung makikita ninyo yung Madriaga affidavit, lumabas yon pagkatapos na ma-dismiss ng Supreme Court ang impeachment. Yung una nilang impeachment noong 2025. Yung una nila. Kasi doon sa kwento nila, wala silang, kumbaga, whistleblower. Kasi lahat ng kanilang ebidensya, kinuha lang nila at sila lang yung nagsasabi, mali ito, mali ito. Sila lang yung nagsasabi. Wala ni isang tao silang hawak
na nagsasabi, uy, kinuha yung pera, uy, hindi totoo yan. Wala silang ganon. So ang ginawa nila, dinagdagan nila ng isang Madriaga na hindi totoo ang sinabi at sinasabi nila, ito yung missing link ko, si Madriaga. So sa ibang araw, pwede natin pag-usapan pa isa-isa yung affidavit ko kay Madriaga na hindi ko kilala yung taong yan. Hindi ko man lang nakausap yan ng kahit ano. Tapos, VP, connect na natin. Oo I-connect nga. na natin. Diba? Itong Whistleblower. itong Madriaga, no? Oo. Reputation-wise or credibility-wise, meron ding isang grupo ngayon na nagsasalita patungkol sa corruption. And we are talking about 805 billion in total ng na-deliver daw nila sa mga congressmen at saka sa mga mangilan-ngilang senador. So, anong masasabi nyo doon na parang kayo, grabe yung paghahanap nila ng ebidensya, mantakin mo 3 taon, na halos inuurot-urot nila ito hanggang makarating dito sa impeachment. Samantalang ito, yung kung hindi kayo updated, VP may mga dating membro ng AFP na lumabas, nagdi-deliver daw sila ng mali-malitang pera at documented, may mga pictures sila, may mga proof sila. Pero bakit parang hindi ito binibigyan ng priority Oo. ng gobyerno ngayon? napansin ko na yung gobyerno, hindi sila seryoso sa anti-corruption program nila. Kasi kung makikita mo, pinakita natin, diba, na yung impeachment ko, lahat yung ebidensya na yon, sila lang ang kumuha, sila lang ang gumawa, sila lang ang nagsabi, mali ito. Pero pagdating dito sa kabila, sa mali-maletang pera o tinawag nila na basura, walang in aid of legislation doon. Si Zaldico, on his own, nagsalita siya. Ito yung nalalaman ko. Si Gutesa, nagsalita siya. Ito yung alam ko. Itong 18 na dating security personnel ni Zaldico, na ordinaryong mamamayan, walang kapangyarihan, alam niyang kakasuhan siya, alam niyang habulin siya, alam niyang papahirapan pamilya niya, alam niyang posible siyang patayin, nagsabi ng kanilang nalalaman. Hindi ko kilala to ha, walang makakapagsabi dyan sa kanila na kinausap ko sila o nakita ko sila o kinita ko sila. Kahit man yung mga kasama nila, yung abogado. Walang makakapagsabi dyan sa kanila na alam ko kung ano yung ginagawa nila. Ito, mga ordinaryong tao na nagsabi, ito yung alam namin sa korupsyon eh. Pero makikita nyo, sobrang tahimik nung gobyerno. Wala man lang silang, we take this seriously and we will look into the allegations, we will check the documents, we will look into the photos. If these are real, walang ganun. Ang lumalabas lang, ay nako, mga dishonorably discharged yan. Ay nako, pakawala yan ng mga Duterte. Ay nako, si Zaldico ba pakawala namin? Si Zaldico kasama nila yun, diba? Siya yung Shiminet, diba? Sa kanya galing yun. Yung Shiminet. Kay Zaldi galing yun. Against me. Pakawala ba namin yan? Si Guteza, wala naman nakakilala dun sa kanya. Paano naging pakawala namin? So, sa mga ganon, kapag tinatamaan si Martin Romualdez, si BBM, yung administrasyon, kung sino man yung mga tumanggap ng mali-malitang pera, hindi nila siniseryoso. Iniisang tabi nila, sineset aside nila na para bang baliwala. Ang ginagawa nila, inaatake nila yung notaryo, inaatake nila yung kung sino yung tao, hindi man lang nila binabanggit yung sinabi ng tao. Meron ba itong katotohanan? Dahil 18 na ito, na ordinaryong mamamayan na nagsasabi, ginawa namin ito. Naghatid kami ng pera sa mga taong ito. Wala. Tahimik. So makikita mo, seryoso ba talaga ang gobyerno sa anti-corruption? Hindi. Wala. Wala silang pakialam. Kasi tatamaan sila doon sa mga katotohanan na sinasabi. Kasi paano mo ba masabi na merong ulterior motive yung mga nagsasalita? Ano bang, what will they gain if they speak about what they know? Diba? Wala naman eh.
Hindi man yan tatakbo sa eleksyon, hindi yan mananalo. Hindi naman yan, kunwari magsasalita kontra sa katiwalian sa administrasyon, ay mabibigyan ng medal. Wala silang makukuha dyan sa ginawa nila. So doon pa lang mag-iisip na sana yung gobyerno, di ba? Itong tao ito, walang motibo ito para magsalita ng kung ano yung nalalaman niya sa katiwalian. Pero nagsalita pa rin siya. So, ibig sabihin, merong truth dyan. Pero para sa gobyerno, para sa administrasyon, paninira lang yan. Panglihis lang yan sa ICC investigation. Yun pa yung sinasabi nila. Pero ang alam mo, exciting yung sinabi ni VP yung next week daw, kay Madriaga naman ang pag-uusapan. So, ibig sabihin, may next week. Ang ibalik ang tapang at malasakit. Binabalik na nga natin ba? Magiging regular program na yan. Palagay ko, napakaganda nito Napakaganda nitong opportunity na to. Kasi marami rin talaga, VP, mga kababayan natin na gusto marinig yung mga sagot mo sa bawat batikos nila sa'yo. Kasi parang sinasabi nila, Banat Bay, masyadong mabait si VP Kaya nga, noong kayo ay nag-file ng kaso kay Madriaga, people are expecting na hindi lang si Madriaga yung sasampa nyo ng kaso na marami pang iba. Darating tayo doon. Depende na yan sa kahandaan ng abogado kasi sila yung mga naghahanda. In fact, yung kay Madriaga, matagal yan na trabaho nung Panelo Law Office para mabuo yung sagot, para detalyado at pulido at meron talagang ebidensya yung sinasabi naming perjury. Ngayong araw na ito, pinakita lang natin yung double standard ba? Ito walang ebidensya, gumawa ng ebidensya, umabot sa impeachment. Ito may ebidensya talaga na hindi gawa-gawa yung ebidensya, base siya sa isang ordinaryong mamamayan na walang motibo para sirain ang administrasyon, pero hindi pinapansin at hindi tinututukan at hindi binibigyan ng halaga. At saka testimonial evidence to. So talagang ebidensya dahil first-hand information yung nakuha nila. Hindi lang yun yung mga naglalabasan Banat Bay. Meron pa nung nakaraan, VP, kung hindi mo nabalitaan, yung text messages. Ay, nako. Yung text messages na sinabi ni Egay Erice na ipinakita daw sa kanya yung detalyadong paggamit ng pera galing sa flood control, nagamit pa daw yan nung nakaraang eleksyon. So ito pa, yun pa. Yeah, so kaya ko nasabi ay nako Kasi ang dami niyan. Ang dami niyang text messages na yan. Hindi yan isa lang. Kaso, hindi nilalabas kasi pakiramdam ng mga tao na may alam doon sa text messages, ay hindi naman ito papansinin din ng administrasyon kasi itatago lang nila ito or ihaharas lang kami, ititreten lang kami, kakasuhan lang kami, which is yun ang ginagawa ngayon sa 18 na mga dating security personnel ni Zaldico. Kakasuhan sila. So, yun yung nangyayari doon sa binabanggit mo na text messages. Hindi ka ba na nagugulat, VP, na 3 years nilang pinlano yung pagsira sa'yo? Pero ngayon, may gerang nangyayari sa Middle East. Pero wala silang plano, VP. Yung mga speeches nila parang sinasabi, magano kayo, pumunta kayo sa safe na lugar, parang kanya-kanya, bahala kayo sa sarili nyo muna. Dahil hindi tayo pwedeng makapagpadala dyan ng aeroplano, hindi rin naman pwedeng land travel. So kayo ba nagugulat na ganito yung trato nila? Alam mo, napakadali magpadala ng aeroplano Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila? Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa iyon. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yon. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City pero sabi namin, sige sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Kaya lang, VP, sarado ang airspace. Saka baka daw pabagsakin yung aeroplano. Hindi kasi yung isang kaibigan ko galing Dubai, papauwi na siya kasi nagbukas na yung siguro limitado
pero hindi sarado. Kasi yung kaibigan ko, papauwi na siya ng Pilipinas. Commercial flight siya. Meron po bang planong OVP para tulungan ng mga OFW natin? Meron kaming point person, meron kaming tao sa Office of the Vice President na itong tao na ito in charge siya sa mga tinatawag na parallel groups. Dating campaign support groups na naging ngayon ay mga supporters pa rin ko at ng Office of the Vice President na nasa iba't ibang lugar. So tinatanong namin sila, yung mga nasa Middle East, meron ba sa inyo ang gustong umuwi? Kasi baka meron kaming matulong sa inyo sa pag-uwi ninyo once meron ng magbukas na commercial flights kung saan man kayo. Handa ang OVP din tumulong. Yes, limited yung capacity namin na tumulong, pero handa kami na tumulong doon sa mga gusto talagang umuwi. So far, tinatanong ko yung tao namin sa Office of the Vice President, tinatanong ko siya kung meron ba nagsabi sa kanya na gustong umuwi, kailangan ng tulong. Lahat daw nagsasabi na ay nilang umuwi kasi wala silang uuwian dito sa administrasyon ni BBM, walang trabaho na maibibigay sa kanila. At paano na lang daw yung mga anak nila magugutom. Pero sinabi pa rin namin na kung meron man gustong umuwi, ay ipaalam sa kanya at hahanapan namin ng paraan paano kami makatulong sa kanila para mabalik sila dito sa Pilipinas. Alam mo, nahihiya talaga ako sa mga kababayan natin dahil nakita nyo naman yung ilang oras natin na pinag-uusapan na impeachment at panggagago ng mga miyembro ng House of Representatives na ang daming mga kababayan natin na mas malaki pa yung problema nila ba? Tulad niyan, naiipit sa giyera. Hindi alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Nag-aalala sa kaligtasan nila. Yung mga kababayan natin na walang trabaho, nandito sa Pilipinas, walang trabaho, walang oportunidad. Mga negosyo ng mga businessman dito sa Pilipinas, bagsak, walang kita. May kita man, sobrang liit. Nagugutom natin ng mga kababayan. Ang dami nun. Na parang tipong araw-araw nila hinahanap yung pera, pambili ng pagkain. Hindi na nga nila maisip araw-araw paano yung ligo ko eh. Kasi paggising nila, saan ko hahanapin ang pambili ng bigas mamayang hapon? Ang daming, yung mga nagkakasakit, sobrang dami nun, na hindi nila alam saan nila kukunin yung pang-chemo, therapy nila. Tapos, nakakahiya sa ating mga kababayan na ganito pa rin. Nandito pa rin tayo sa politika, nandito pa rin tayo sa impeachment. Tapos sila, hindi na nila alam saan nila hanapin yung hope, yung pag-asa. Saan nila panghahawakan yung pag-asa ng kinabukasan nila. Kasi nakita ko yung yung na parang ibalik ang tapang at malasakit. Kasi nawala po talaga yung ganoon sa gobyerno. Dati, nung panahon ni Pangulong Duterte, naramdaman niya ng mga OFW yung malasakit. Pero nakakalungkot lang isipin, ayaw nilang umuwi kasi wala silang uuwian. Kahit delikado na yung buhay nila. But no choice. Yun yung sinasabi Pero ng firm BP. firm si Pangulong Duterte before. Nung naglatag siya ng parang deployment ban sa Kuwait noon na kahit na ayaw ng mga Pilipino, firm siya, hindi, madidisgrasya kayo Kasi merong pang-aabuso sa mga Pilipino doon noon So talagang kahit hindi nasusunod yung yung tao, ang nasusunod talaga yung presidente. Kung ano yung tama, kung ano yung kailangan. Kasi talaga ang Pilipino, magaling yan sa ganyan, yung kapit sa patalim VP di ba? Minsan, gagawin na lang nila kahit na mahirap kasi may mga pamilya silang rito, may mga pamilya silang sinusuportahan dito sa Pilipinas. Isa pa yan sa problema natin, human trafficking. Yung dito sa Pilipinas nire-recruit, maayos basahin sa papel, magtatrabaho ka bilang waitress, ganon. Pagdating doon, nagtrabaho sa bar, nagmamasahe yung mga tawag, dirty massage, yung ganon. So, isa pa yan sa problema din natin. Pero firm din naman ngayon ng gobyerno. Firm na i-impeach si VP Sara. 3 years nilang pinlano yun, banat bay, antindi. Diba? Oo, kasi sa kanila walang distraction. Nagkakagera na, basta kami impeach namin si VP. Diba? Kaya firm din sila. Kumbaga, pinag-uusapan nila yung kung paano ililift yung excise tax sa gasolina, pinagpaplanuhan pa lang nila. Pero kay VP Sara, yung plano nila talagang tapos na. Oo. And speaking of that, VP, posible na ma-impeach kayo ulit sa Kongreso. Kaya nyo bang sabihin sa mga Pilipino ngayon na malinis kayong nagtrabaho,
bilang DepEd Secretary at bilang Vice President ng Pilipinas? Walang makakapag-question sa trabaho ko at sa mga accomplishments ng lahat ng mga nadaanan ko na opisina. Napakarami ng accomplishments namin sa Davao City noong ako ay mayor noong 2016 hanggang noong 2022. In fact, kahit noong 2010 to 2013. Makikita yon sa mga awards na nakuha. More than 200 awards and recognition ang nakuha ng Davao City sa mga projects and programs na ginawa namin doon sa Davao City. Bumaba ako bilang mayor na number 8 richest kami, number 4 most competitive kami, insurgency-free kami, debt-free kami, walang utang na iniwan. So, walang makakapagsabi at walang makakakasyon sa kapasidad ko na magtrabaho ng maayos. Kahit sa Department of Education, meron kaming matatag agenda, mabilis namin na nagawa yung pag-roll out ng curriculum. Napabalik namin ang mga bata. Isang araw lang from modular, no classes, balik kayo lahat sa paaralan. Meron kaming basic education report taon-taon. Sinasabi namin sa mga taong bayan kung ano yung nagawa na, ano yung hindi pa nagawa, at bakit hindi pa nagawa. Sa Office of the Vice President, makikita ninyo, konti na lang yung projects namin. 10 na lang yung projects namin doon dahil tinanggal nga yung budget namin. Pero nakikita nyo yung accomplishments namin. Nakikita nyo yung unmodified opinion ng Commission on Audit. Every year, naglalabas kami ng accomplishment report. Every year, naglalabas kami ng pasidungog. Sinasabi namin doon ano bang nagawa ng Office of the Vice President. Isa sa mga pinaka proud and honored ako na kasi lagi ako sa trabaho, sinasali ko talaga yung mga kasama ko eh. Kasi ako lang naman yung nag-iisip at nagsasabi, ito ang gawin. Lahat nung kailangan gawin sa baba, kasama ko sa opisina yung gumagawa nun. Proud ako sa accomplishment nila na nagawa nila yung Disaster Operations Center. Wala yun sa kahit anong dating opisina ng Office of the Vice President. Proud ako na instead of 6 years, ang aming tree planting activity ay natapos ang 1 million trees sa 3 taon. So, ibig sabihin, mas makakatanim pa kami ng mas marami pa. Proud ako na inakyat nila yung mga bundok para pumunta sa mga barangay kung saan yung mga bata walang mga school supplies. At ito yung mga sinasabi ko, highly vulnerable sa recruitment sa illegal o kung hindi man, hindi natatapos yung pag-aaral. So, napakarami ng accomplishments namin. Walang makaka-question sa trabaho ko at sa kapasidad namin ng team sa Office of the Vice President na magbigay ng maayos na programa at proyekto para sa taong bayan. At yan ay bawas pa ang budget ng opisina. Sarah. Sanay ako sa kulang ang budget. Dahil dati noon sa Davao City, kulang yung budget lagi, no? Sobrang dami ng kailangan mo gawin para sa syudad. Sobrang kulang lagi yung budget. Pero nasa ano kasi yan maayos na pagbalanse noong mga kailangan mo gawin at pagbayad ng obligasyon mo. Pagdating naman sa Department of Education, makikita nyo, never before nagkaroon ng unmodified opinion ang Department of Education at nagawa namin yun. At kahit kulang yung, lalo na sa Department of Education, sobrang kulang sa sobrang dami ng problema sa loob ng basic education sector natin, nagawa namin na mag-prioritize kung saan gagamitin yung pera para meron tayong nakikitang pagbabago sa basic education sector natin. So ready na ba ang VP Sara Duterte na harapin itong posibleng Akala ko ready mag-president. Ayun! pag-akyat muna. Dito muna tayo. Akala ko ready sa impeachment. Ready sa impeachment. Ready yes. sa impeachment. Ready ka na ba sa impeachment kung sakaling pumunta yan dyan sa Senado? May tiwala ako sa paghahanda at kapasidad ng mga abogado, yung kaparte ng defense team sa impeachment case ko. Malaki ang tiwala ko sa kanila. At malaki ang tiwala ko sa kapasidad nila. Mga magagaling sila na abogado. Sa Department of Education,
Kung kayo nasa Department of Education pa, at walang nangyaring hocus-pocus, sa tingin ninyo, gano'n nakalaki yung improvement sana? Kung kayo pa rin. Hypothetical ito, no? Palagay ko, kung ano yung nasa matatag agenda, nakasulat doon kung ano yung prioridad ng Department of Education. Palagay ko, 3 years na ngayon, no? Meron ng mga na-accomplish doon at nagawa na doon in 3 years. So, hindi ko lang masabi ngayon exactly kung saang parte sa matatag agenda yun doon kasi nagbabase din tayo sa budget taon-taon. Pero napakahalaga kasi nung may sinusundan yung isang organization. Tulad sa amin, sa Department of Education, yun yung agenda na yun. Na kayang-kaya siyang gawin in 6 years. Kasi, sabi ko nga, kulang yung budget, kulang yung resources, kailangan mo mag-prioritize. So, kapag nagpa-prioritize ka, nagagamit mo maayos yung pera. And isa ito sa ipaprioritize mo kung papalarin na maging presidente ka. Hindi ka ma-impeach, ha? Isa ito sa itutuloy mo pagka naging presidente ka. Oh yes, oo. Napakahalaga na ayusin natin yung basic education sector natin. Kasi ito yung foundation ng mga future professionals, future government employees, future banatbay, future boss dada. Ito yung foundation. Yung kindergarten to grade 12. Ito yung nagmo-mold ng future citizens ng Pilipinas. So, dapat talagang ayusin siya. At dapat mabilis yung pagbabago sa loob ng Department of Education. Kasi, napapag-iwanan tayo ng mga kapitbahay ng mga bansa. Alam nyo, noong nasa Department of Education ako, sinasabi ko na lagi alam nyo, we should learn from the COVID-19 pandemic. Nakikita natin na yung classroom, hindi lang siya ang lugar kung saan pwede matuto ang isang tao. Maraming paraan na pwede mag-aral at matuto ang isang tao. So, hindi natin kailangan ipasok ang mga bata sa classroom araw-araw. Kasi hanggang ngayon, yung mindset ng mga tao, ng gobyerno, nandun pa rin sa paggawa ng classroom. Wala sila doon sa mindset na paano ba itong bata na ito matuto. Kasi yung mindset natin, nandoon pa tayo sa mindset ng 1940s. Kailangan pumasok ng bata sa classroom, umupo doon at makinig sa teacher. Hindi na kasi ganun ngayon Sa dami-dami ng technological advances, sa dami ng innovation na pwede mong i-apply sa basic education, hindi ka na nakakahon doon sa kailangan ko mag-construct ng classroom. Diba? Kasi anuhin ba natin yung classroom kung yung bata na nakaupo doon ay hindi natututo? At yung teacher na nagtuturo doon ay hindi marunong magturo. At yung teacher na marunong magturo, walang kwenta yung kanyang curriculum, yung tinuturo niya sa bata. Diba? Tapos nandun tayo sa semento at bakal ng classroom na ito. Ang mahalaga sa edukasyon ay yung natututo yung bata. Hindi yung kung saan siya nakaupo araw-araw. Magandang idea ni Ma'am, dahil ngayon nga talagang mas marami pa ang matututo. Kasi kung limitado nga naman yung eskwelahan, classroom, konti lang ang matuturuan. Pero pagka yung technology, talaga sa edukasyon, mas marami po ang makikinabang na maturuan. Oo, kasi napapansin ko din, parang, parang sa opisina ba? Ganito din kasi sa classroom Uupo ka dyan ng siguro sabihin natin 7 hours. 7 hours. Hindi na natin titingnan or bibilangin kung ano ba yung, ilang hours ba yung meron kang natutunan dyan at ilang hours yung wala kang natutunan. Ganyan din sa trabaho, di ba? Papasok ka ng 8 hours. Hindi naman tinitingnan kung ano ang na-accomplish mo dun sa 8 hours mo. Merong iba dyan, tapos na yung trabaho nila in 2 hours Merong iba dyan, pumasok ng 8 hours, walang nagawang trabaho. So, wag tayo doon sa bakal at semento. Doon tayo sa paraan kung paano matuto yung bata. At makakatipid ba ang mga magulang dahil wala nang pamasahe, kung sakasakali?
posibleng pwedeng ganon. Ganon yung pinupush ko noong ako ay department secretary, yung digital education. Dahil yun naman yung trend ng generation na ito. At yun din yung trend worldwide. So in terms of accountability, kapag ikaw ay naging presidente, sinabi mo naman dun sa huling sa huling interview natin, di ba, na yung VP yung hahabol dito. Ito na naman tayo sa Vice President. Oo, grabe yun. Hanggang ngayon, tinatanong pa rin ng taong bayan, sino ba yan? Nagkakagulo na sila eh. Pero in terms of accountability, anong klaseng gobyerno magkakaroon si Sara Duterte? Paano niya lalabanan yung corruption? Oo, hindi natin talaga palalampasin yung corruption. Meron talagang isang tao, tawagin na nating czar kasi mahilig tayo sa mga czar, isang corruption czar, na ang gagawin niya ay tututukan niya lang yung corruption kahapon, ngayon, at posibleng bukas. So, hindi pwedeng ang presidente yon. Dahil sa sobrang daming trabaho ng presidente, hindi siya dapat na-distract doon sa poverty alleviation, food security, national development, infrastructure development. Hindi siya dapat na-distract sa ganun. So dapat meron talaga isang tao na ang trabaho niya ay habulin yung katiwalian kahapon, ngayon at bukas. Itong mga nangyayaring ito, yung impeachment and all, umiikot ka naman. Sa tingin mo ba nabawasan yung tiwala ng taong bayan sa'yo? Oo naman. Ikaw naman, araw-araw sisirain yung pangalan mo, Boss Dada. Hindi ba makakaapekto yan? Siyempre, oo. Meron din. Oo. Parang wala kasi lalong tumaas yung trust rating. Hindi mo, di ba? Mas lalo ko kayong tumaas ang trust rating kesa dun sa naninira sa inyo, lalong bumagsak. At saka nakikita yung mga, yung mga live videos kapag nagpupunta kayo sa mga probinsya. Kasi sabi ko nga, doon sa survey, di ba? Sabi ko naman, hindi kasi ako naniniwala dyan kasi hindi natin alam kung sino yung nagpa-survey, di ba? Malay ko ba kung nagpa-survey yung kalaban, sasabihin niya, ilagay mo number 1 si Sara dyan para akala niya number 1 siya. O, di ba? Nasabi pa sa impeachment, di ba, yung unexplained, unexplained wealth daw ni VP? Nakita mo yon yung parang kung kukumputin mo, yung itinaas nung value ng assets mo, parang sumusweldo ka ng 100,000 per month. Parang ganun eh. But anyways, alam ko na meron naman kayong depensa doon sa SALN. Oo. Isa pa yan, no? Merong members ng House of Representatives na nagsabi ng unexplained wealth. Na tinatanong ko lagi, ituro mo sa akin, saan dyan ang unexplained? Kasi pag sinabi mong unexplained, hindi mapaliwanag, diba? Papaliwanag kung paano yan pumasok dyan sa SALN mo. Wala man sinasabi lang nila, may unexplained wealth siya. At saka yung SALN, kasama yung asawa eh. Di ba kasama po yung asawa doon sa SALN? So, nagtatrabaho pa naman yung asawa ni DVP. Oo naman. Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yun ngang isang member ng Committee of Justice, may utang yan na 8 million sa asawa ko. Kaya nga hindi pa nadagdag yun. So kulang yun, yung pinakita nila. Kasi hindi mo man pwede ilagay pa yon kasi hindi pa siya kita, kasi utang pa lang siya sa iyo. So, pero matindi, no? May utang na, nag-aakusa pa. 'di ba? Kapal na mukha, 'di ba? Kaya nga kami mag-asawa tinitingnan namin siya ng mga mga interview niya. Sinasabi ko talaga sa asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal na mukha, may utang na 8 million, may gana pang bumanat. Actually, gusto ko nga siya ipaano ano ba ang tawag dyan? Yes. No, not staff. Patanggal siya dyan kasi, hindi, kalimutan ko yung term. I'm so sorry, nakalimutan ko yung term. Patanggal siya dyan kasi meron siyang conflict of interest. Diba? Oo nga. 8 million is 8 million nowadays, and hindi ka magbabayad sa amin. Tapos sasabihin mo pa unexplained wealth. Saan nga ba doon? Sige nga, sabihin mo sa akin, saan doon sa SALN ko tinuro nila unexplained? Wala talaga. Diba? Basta inano lang nila na from 18 million naging 88 million in 16 years. 16 years 16 yun, ha? years yun. Oo. So anong iniisip nila? Nakatunga nga ako in 16 years na parang sorry sa term ha, nagbilangkad lang ko naglingkod na may pay o ging-ana, hindi ako kumikita, hindi naghanap buhay, hindi nagtrabaho.
Pero meron din question sa kay Speaker Martin, yung dating speaker, na simula nung naging Speaker of the House at naging presidente yung pinsan niya, parang sobra-sobra yung itinaas ng kanyang net worth Billions yun, oo. by the billions. Ilang taon lang yun, samantalang kay VP, 16 years. Di ba? Oo, kaya nga gusto ko sabihin nila doon sa listahan kasi may kopya naman yan sila ng Saleenco Sigurado ako niyan. So gusto ko ituro nila doon sa listahan saan doon exactly ang unexplained. Para naman ako, maayos akong makasagot. Like say for example lang, sasabihin nila, oh, itong property sa Matina, oh, itong taon na ito at itong property na ito. O para akong masabi, saan galing yung pera na pinambili dyan? At para akong mapakita sa iyo yung mga dokumento. Hindi yung pwedeng tira-bahala na unexplained wealth. Unexplained wealth. Hindi pwedeng ganun. Kung ganun ang sasabihin mo, paninira lang yan. Siguro next na episode, mapag-usapan na rin natin, no? Yung ICC, di ba? Tsaka yung iba pang mga, pero syempre, kailangan unti-unti. Nag-focus lang muna tayo dito sa timeline, patungkol sa confidential funds. Nag-focus lang tayo doon sa yung ilang taon na ginugol nila para sirain yung inyong reputation. Yes, tsaka yung double standard na pagdating sa corruption, allegations sa administration, tahimik sila. Diba? Hindi nila ina-actionan. Tapos itong isa, or si Inday Sara, nahabol-habol nila lagi. Always. And forever. Bakit nga pala ibalik ang tapang at malasakit? Kasi tama ka, nabanggit mo na yan kanina, no? Nawala kasi yung tapang at malasakit. Tumakbo kami on the platform of unity and continuity. So, ibig sabihin nun, continuity, tapang at malasakit yun. Kasi galing tayo kay dating Pangulong Duterte, 2016 to 2022. Ang tema nung mga taon na yon sa buhay ng bansa natin ay tapang at malasakit. Nawala yun. Kasi, sinabi ko na nga, si BBM walang sinseridad sa kapakanan ng mamamayan at ng bayan. At ano ang ine-expect ng mga tagapanood ngayon sa susunod na episode natin? Pwede tayong magmadriaga kung interested kayo kay Madriaga. Pwede ding Maleta, kung interested kayo sa Maleta. I'm sure makakakuha tayo ng feedback sa mga kababayan natin. Sakit? Papasalamat ako sa iyo, Boss Dada. Ang totoo mo bang pangalan ay Lord Byron? Talaga? He's a poet, no? Poet. Yes, oo. Pwede bang Lord Byron na lang tawag sa'yo? Diba? Yung Bisaya po, nagpangalan sa akin ng Banat ba? Hindi po ako Bisaya, pero pinangalanan lang ako. O kasi banat eh. Tsaka yun ang mga nakalagay sa supina ko, di ba? Lord Byron. Okay lang po. Oo. Kasi alam ko na Byron eh. Pero gusto ko lang i-check kung Lord Byron ba. Okay. Oo. Para tayong ano yan siya, di ba English poet si Byron, di ba? No? So kailangan natin ng mga English tea sets dito habang kausap natin si Banat Bay. Maganda sa dahig yan. Last message sa last mga kababayan message. natin, lalo na yung mga nasa ibayong dagat ngayon. Opo. Mga kababayan, pasensya na po, kailangan namin pag-usapan ng politika dahil hindi tumitigil ang administrasyon sa pang-aatake sa politika din. Pero hindi kayo nawawala sa isipan namin na ang mga pinagdadaanan nyo, lalo na yung mga naipit sa gyera, yung mga gutom, yung mga nag-iisip kung paano yung enrollment ng anak nila sa susunod na school year, yung mga walang trabaho at walang oportunidad para sa negosyo at lahat ng mga iba pang problema ng mamamayan. Lagi ang Office of the Vice President handa na tumulong sa maliit na paraan namin at sa maliit na opisina namin. Handa kami na tumulong, ipaalam niyo lang sa amin paano kami makatulong sa inyo. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. At dito nagtatapos ang episode ngayong araw ng programang Ibalik ang Tapang at Malasakit, ang programang daluyan ng tunay na boses ng bayan. Abangan ang susunod na episode sa darating na linggo. Sama-sama nating ibalik ang tapang, buhayin ang malasakit at mahalin natin ang bayang Pilipinas. Salamat po. Salamat. Ako si Sara Duterte. I offer my life, my strength, and
my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong